kajots. Nandito na naman tayo sa part 2 ng listahan ng mga Pinoy celebrities na nagkarelasyon pero hindi na nauwi sa kasalan dahil sa pangalan. Mga pagmamahalang hindi na lumalim dahil sa family name. Gaano nga ba kahalaga ang apelyido para sa isang bride na haharap sa dambana? Kasi yun ang unang tinatanggal after ng kasal. Halika at muli nating isa-isahin ang mga magkakapartner na mga kilalang personalidad na hindi swak sa isa't isa. Mga kajots na batang 90s, aminin nyo, sino sa inyo ang hindi kinilig sa tambalang Jolens at Marvin o #Jolen Marbs? Ang lakas ng dalawang ito sa TV at Star Cinema movies noong panahong iyon. Saya nga lang at di sila nagkatuluyan. Pero bakit nga ba hindi na uwi sa totohanan ang sweetness ng dalawa? Naku, malaking factor dito ang isang manghuhula. Nanamaya pa lang nitong March 2024, kasi sinunod nila ang payo ni Zenaida Seva, ang kilalang astrologer at fortune teller. Ayon sa kanyang mga baraha at crystal ball, hindi aligned ang kanilang mga planeta, at nag-aaway pati ang kanilang mga buwan. At isa pa, magiging katawa-tawa nga naman ang pangalan ni Jolens sakaling pakasalan nito si Marvin kasunod ang apelyido ng aktor. #Mrs. Julena Augustin. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Mga kajots, trot nga bang itong si Congresswoman Lucy Torres, na dating commercial at print ads model noong 90s, na mas tumatak sa Lux shampoo commercials, ay naging close muna sa isang upcoming comedian noong 1996 bago siya maging jowa ni Richard Gomez, walang iba kundi si John Fear. Nang mag-guest daw di umano si Lucy sa gag show ni Joey De Leon na Mixed Nuts sa GMA7, ay nakilala nito si John, yes mga kads, yung gumaganap na Patrick sa Pepito Manaloto. Ginampanan niya noon ang karakter na Belly Flores sa Mixed Nuts at natatawa daw si Lucy kay John dahil sa role nito na ginagaya si Bella Flores. Naging close na daw si Lucy at John at ito ang first friend niya sa show business. Na-misinterpret ata ng reporters ang closeness nila kaya binigyan ng kulay. Siyempre nag-react ang tatay ni Lucy dahil devoted Catholic sila at nakakapanilabot ang magiging pangalan ni Lucy sakaling si John ang makatuluyan nito. Gamit ang apelyido ng komedyan, #Mrs. Lucy Fear. Oh no, oh no. Mga kapuso, syempre naman kilala niyo pa si Mike Tan, ang male grand winner ng Starstruck Season 2 noong 2005. Di naman siya nawawala ng work sa Kapuso Network. In fact, in demand siya na leading man ng mga drama-rama sa hapon ng GMA7. Happily married na si Mike since 2018 sa non-showbiz wife nito at meron na ring kids. Pero ano itong chika na nakarating sa atin na dati raw nabighani si Mike sa sikat na Mexican figure skater na si Ana Cecilia Cantu. Nasa Amerika daw noong 2009 si Mike at nagbabakasyon nang mapanood niya ang Mexicana sa World Figure Skating Championships sa Los Angeles. Nagalingan daw ang aktor dito at nagandahan. Ipinakilala ang dalawa ng sports organizer na isang film at naging close hanggang sa nagde-date na sila. Pero freebie pala ni Ana si Shay Mitchell, ang self-proclaimed Mexican na Spanish actress na Kapampangan. Sinunsulan daw nito ang figure skater na hiwalayan si Mike dahil magiging bastos ang pangalan niya kasunod ang apelyido ng Pinoy actor. #Mrs. Ana Cecilia Cantutan. Oh no. May usap-usapan ngayon ang mga marites sa Phil Oil Flying D Arena na ito raw si Jaja Maraginot na pambatong setter ng NX led siya millions sa PVL ay inspiradong maglaro dahil sa isang Korean pop star. Nakilala dati sa tawag na Hunya. Ayon pa sa mga tsismosa, may nakita pang araw sa K-pop star na nanonood sa dalaga kapag may laro sa San Juan Playing Arena. Nagkakilala di umano ang dalawa noong nagkaroon ng concert ang mga K-pop sa Manila at kasama sa nag-perform ang Koreanong singer na si Hunya. Dati siyang member ng Billionaire noong 2014 at nakilala sa song niyang Romantic Devil. Lumalabas-labas naman daw sina Jaja at Hunya hanggang maging close na sila. Ang kaso biglang nagpalit ng name si Hunya at ngayon ay kilala na siya bilang si Coldin. Napagtatawanan tuloy ang volleyball star kapag tinutukso siya ng mga tao na kapag naging asawa nito ang K-pop singer ay mahalay ang dating ng pangalan niya kasunod ang pangalan ng Koreano. #Jaja Coldin. Oh no, oh no. Trot na nga mga Mars, di lang sa social media, kundi kitang-kita na ang pagkahumaling sa isa't isa ng Gilas superstar basketball player na si Kai Soto at ni Riri Madrid, ang younger sister ng GMA7 lead actor ng Black Rider na si Ruru Madrid. Hindi na ito may pagkakailan ng top player ng bansa. Ang 7'3" center na si Kai, na may bagong contract sa Koshigaya Alphas ng Japan's Basketball League. Si Riri Madrid naman ay nakilala bilang Starstruck 7 Avenger sa Kapuso Network. Well, nagkakasabay daw kasi sila ng pagsamba dahil pareho silang iglesia. Kaya nagkakilala ang dalawa, naging magkaibigan hanggang ma-develop at mag-level up ang friendship. Pareho nga nilang sinorpresa ang netizens nang dumalo silang magkasama sa katatapos lang na GMA Gala. Nang tinanong ng press si Kai, bakit si Riri ang the one? Nagbiro ito na sakaling maging misis niya si Riri in the future. She will always remind her of his favorite Italian dish every time na tatawagin ang aktres kasunod ang apelyido niya. #Mrs. Riri Soto. Oh no.
Mga ka-90s, for sure kilala nyo pa ang kapamilya actor na si Carlo Muñoz, ang younger brother ni Leandro. Sumikat si Carlo dati sa PLDT commercial na Hello Billy. Hello, Billy. Naging parte din siya ng Tabing Ilog at Pangako Sa'yo, gumawa ng mga pelikula, at nanalong Best Supporting Actor sa Yamashita, bago siya mag-migrate sa Amerika noong 2003 at magpakasal the following year. Pero alam nyo ba ang chika na noong late 90s ay naging close ito sa binibining Pilipinas Universe 1993 na si Dindi Gallardo. Viva Film star na noon si Dindi nang magtagpo ang landas nila sa birthday party ng manager niyang si Lolit Solis. Mula noon ay naging close na sila at lumalabas-labas. Pero pinayuhan siya ni na Lolit na pag-isipan muna kung siseryosohin niya ang aktor. Dahil bukod sa kagagaling lang niya sa masalimuot na relasyon kay Gabby Concepcion, may jowa na raw si Carlo na masasaktan. At ang pangit ng magiging pangalan niya kasunod ng apelido ni Carlo kapag naging Mrs. siya nito. #Mrs. Dindi Muñoz. Oh no. Oh no. Mga ka-90s, pamilyar pa siguro kayo sa isa sa magandang mukha sa That's Entertainment na si Karen Timbol ng Tuesday Group. Ano na bang balita sa kanya? Matapos siya mamataan na umattend sa That's Reunion, ay nalaman nating isa na siyang happy contented wife and ay true born again Christian ngayon. Pero alam niyo bang after niyang sumali sa Binibining Pilipinas noong 1995, kung saan ay di siya pinalad makapasok sa semifinals, ay napanood pala ito ng NBA legend ng Washington Bullets, na ngayon ay wizard na si Manute Bol. Ellen, ang 7'7" sentro nila na isa sa pinakamatangkad na naglaro sa history ng NBA. Tama namang nagbabakasyon sa Pilipinas ang pamilya ni Manute na galing pang South Sudan. Ipinakilala naman sila sa isa't isa ng sports organizers nang manood si Manute sa isang laro ng PBA sa Araneta Coliseum. Nabighani si Manute sa ganda ni Karen at niligawan ito, pero umalma ang nanay ng aktres. Dahil bukod sa laki ng height difference nila, ay masagwa ang kombinasyon ng pangalan ni Karen kasunod ang apelyido ng NBA star kapag nagkatuluyan ang dalawa. #Mrs. Karen Timbolbol. Oh no. Mga ses, usap-usapan last year ang paghiwalay ni Sunshine Cruz na ex-wife ni Cesar Montano, at ang boylet nitong si Maki Mathay na half-brother naman ni Aramina sa tatay nilang si Chuck. O nga mga Mars, matapos nga raw mahalal bilang konsehal ng QC si Maki, kung saan todo suporta pa si Sunshine sa eleksyon, bigla na lang nag-break ang dalawa ng walang rason. Yun pala, ay nabighani ang puso ni Maki ng isang Hollywood actress na si Mina Suvari. Nagbabakasyon daw noon si Mina at ang BFF niyang film singer na si Nicole Scherzinger sa Pilipinas nang magtagpo ang landas nila ni Maki sa isang bar sa poblasyon sa Makati. Nag-click agad ang dalawa at nagkamabutihan. Nalaman nito ni Sunshine at sinugod daw nito sila Nicole at Mina sa tinitirhan nilang apartment sa BGC. Akala ata ni Shine na binubugalo ni Nicole si Mina kay Maki. Nag-explain si Nicole sa Pinay actress na tupol nga siyang magkatuluyan ng dalawa dahil napaka-morbid ng magiging pangalan ng Hollywood star kapag ginamit nito ang apelido ni Maki sakaling magkatuluyan sila. #Mrs. May namatay. Oh no. Mga kajots, naalala niyo pa ba ang sexy actress na si Juliana Palermo, na ang real name ay Alvi Julay Juanico at ngayon ay isa ng happy wife matapos may kasal sa jowang Cano noong 2021. Una siyang lumabas sa controversial movie na www.xxx.com noong 2003 at nasundan ng Xerox, Caleldo, at ang Panaghoy sa Suba, kung saan ay kapareha niya si Cesar Montano, at pinagselosan siya ni Sunshine Cruz na naging ugat ng hiwalayan ng mag-asawa. Dininay naman ni Juliana ang chismis, at iniwan niya ang showbiz noong 2008. Nag-work pala ito sa New Zealand bilang IT professional. Nagkajowa doon at nagkaroon ng anak noong 2011. Di rin nagtagal ang relasyon niya at bumalik siya sa Amerika, at dito maraw sila muling nagtagpo ng dating schoolmate niya sa University of Wisconsin noong college. Walang iba kundi ang congressman ng Wisconsin na si Tyler August. Noong una ay lumalabas-labas sila ng aktres, pero kalaunan ay sobra na itong abala sa politika, at di na nag-level up pa ang relasyon nila. At isa pa ayaw niyang gawing katatawanan ang pangalan niya sakaling magpakasal siya kay Tyler gamit ang apelyido nito. #Mrs. Alvi Julay August. Oh no. Magaling at sikat na TV host ng Eat Bulaga noon si Mickey Ferriols noong 1996, pero noong 1998 ay tinangka siyang ilipat ng manager niyang si Chit Ramos papuntang Kapamilya Network. Pero umayaw ang TV host actress. Ang ending ay nagkadimandahan sila, kinampihan ng PAMI, na organisasyon ng mga talent manager si Chit, at naban si Mickey na gumawa ng mga projects kapag kasama ang mga talents ng mga ibang managers. So frozen delight ang career ni Mickey sa mga teleserye, movies at hosting. Siya dapat ang leading lady ni Piolo Pascual sa drama series na Sa Sandaling Kailangan Mo Ako, noong 98 pero pinalitan siya ni G. Tonji. Nakaalalay naman sa kanya noon ang dating jowa na si Archie Alemania, at nagkaroon sila ng baby, hanggang sa maghiwalay sila noong 2009. Diumano ay nagbakasyon si Mickey sa Ireland to mend a broken heart, at dito nga niya nakilala ang Irish Gaelic football o rugby player na si Darren Pye. Okay naman silang dalawa sa Ireland, kaso muli silang nagkasundo ng manager niya, at pinababalik siya ng Pilipinas para mag-host ng Magandang Tanghali Bayan sa Channel 2. Isa pa, ay pinayuhan siya ni Chit na mababastos ang pangalan niya kasunod ang apelyido ni Darren kapag nagpakasal siya dito. #Mrs. Mickey Pye. Oh no. Mga kajots, mga Mars, at mga Pars, may tsika tayo dito kay Jel Cayuna,
isa sa top volleyball player ng PVL na naglalaro ngayon sa Signal HD Spikers. Alam niyo bang madami na ang nagka-crush kay Jel simula nang maglaro ito sa FAU Tamaraos volleyball team hanggang sa tuluyan na itong lumipat sa professional league noong 2020. Dito ay napanood siya ng isang professional footballer mula sa Denmark na si Alexander Ba, na noong panahon na yon ay nasa Manila dahil may friendly match ang Denmark at Ascals. Matapos daw ang laro sa Rizal Stadium ay nanood ito ng laban ng Signal at dito siya napabilib sa angas, galing at ganda ni Jel. Ipinakilala silang dalawa ng area officials at naging friends. Nag-hangout sila with friends at teammates ng kani-kanilang kupunan sa volleyball at soccer. Pero nang seryoso ng manligaw si Alexander, pinagtapat ni Jel dito na may jowa na siya at ipinakilala nga dito ang pretty girlfriend na kasakasama niya. Hindi inasahan ni Alex na babae rin ang type ni Jel. Biniro pa ni Jel si Alex na nakakatawa ang magiging pangalan niya pag nagkatuluyan sila gamit ang apelyido ng footballer. #Mrs. Jel kayo na ba? Oh no. Mga ka-Jots, sino ba naman ang di nakakakilala kay Olivia Culpo, ang nanalong Miss Universe 2012 na sumilat sa ating pambato na si Janine Tugonon sa Final 2 na ginanap sa Las Vegas, Nevada. Alam niyo bang magkaibigan pala dati pa sina Olivia at ang binibining Pilipinas International 2007 winner na si Nadia Lee Shinshami, na ngayon ay isa ng manager ng malaking chain of restaurant sa Dubai. Yes mga kadis, magkaklase sila noon sa Boston University. Noong panahong pareho pa silang hindi beauty queens. Umapasyal na si Nadia sa bahay ng mga Culpo sa Rhode Islands at naging close nito ang elder brother ni Olivia na si Pete. Noong nagseryosong manligaw na si Pete kay Nadia, ay umatras ang Pilipina. Nagkagalit tuloy sila ni Olivia dahil dito. Pinagbawalan na kasi si Nadia ng kanyang mother sa pakikipagjowa. Bukod kasi sa bata pa siya, makakasira ito sa scholarship niya. At mahalay ang magiging pangalan niya kapag pinakasalan ni Nadia ang kuya ni Olivia gamit ang apelyido nila. #Mrs. Nadia Culpo. Oh no. Oh no. Mga kapamilya, naalala niyo pa ba ang actress na si Cherry Lou? Yes, yung naging singer muna sa duet group na The Cherries noong late 90s bago naging member ng Star Circle Batch 10 noong 2001. Lumabas siya sa mga TV shows at pelikula ng ABS-CBN at Star Cinema at nagpakasal sa kapwa taga Star Circle na si Michael Agassi, ang younger brother ni Carlos, at nagkaroon sila ng 3 kids. Pero naghiwalay din sila noong 2019. Sa ngayon ay masaya na si Cherry sa piling ni Fitos Ramirez, ang kapuso aktor na mas bata sa kanya ng 12 years. Pero alam niyo bang noong bago pa siya naging jowa at nagpakasal kay Michael, ay niligawan muna siya ng Nui Lasal Green Archer basketball star na si Titang, na later on ay na-draft sa PBA at naglaro sa Rain or Shine Elasto Painters. Nag-coach sa Benilde at sa MPBL bago mag-migrate sa Canada. Naging friends naman sina Cherry Lou at T. Lumalabas sila on friendly dates pero hanggang doon lang. Dahil tutol ang twin sister ni Cherry Lou na si Cherry Gal. Kasi masagwang pakinggan ang magiging pangalan niya kapag napangasawa niya ang basketballista kasunod ang apelyido nito. #Mrs. Cherry Lou Tang. Oh no. Mga ka-Jots, active pa rin hanggang ngayon ang veteranang actress na si Gina Pareño. Pati sa social media, kahit 79 na ito. Alam niyo bang, 18 lang siya nang mag-umpisa sa showbiz, at nanalo siya sa Dance-Orama contest sa TV habang sangkaterba ang ginagawang movies. Nagtagpo ang landas nila ng pumanaw na legendary black jazz pianist-singer na si Nat King Cole noong 1964. Nang magkaroon ito ng concert sa Manila. 19 lang noon si Gina at 43 years old na si Nat King. Fangirl na noon si Gina ng mga kanta ng black pianist. Ipinakilala ang dalawa ng concert organizer. At agad na nahulog ang loob ni Nat King sa actress. Kinantahan pa nga raw si Gina ng jazz singer ng Unforgettable at When I Fall in Love during the concert na ikinakilig naman ng dalaga. Pero siyempre tutol dito ang BFF/KMU niyang actress, ang namayapan si Nanita Vidal. Bukod sa may asawa na nga si Nat King, ay napakalaswa daw pakinggan ang magiging pangalan niya sakaling pakasalan siya ni Nat King gamit ang apelyido nito. #Mrs. Gina Cool. Oh no. Oh no.